Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 04 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 21. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pari tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Mateo chapter 21 verse 1. Malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Verse 2, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Verse 3, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubayan niya agad ang mga iyon sa inyo. Verse 4, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta. Verse 5, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang hari mo'y dumarating. Siya ay mapagpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak na isang babaeng asno. Verse 6, lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Verse 7, dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos sumakay dito si Jesus. Verse 8, maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito inilatag sa daan. Verse 9, nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Verse 11, si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Nagalit si Jesus. Mateo chapter 21 verse 12, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga misa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Verse 13, sinabi niya, sinasabi sa kasulatan ng aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Verse 14, habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Verse 15, nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturos ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo ng purihin ang anak ni David. Verse 16, sinabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus, bakit? Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Verse 17, iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Sinumpa ang puno ng igos. Mateo chapter 21 verse 18, kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Verse 19, nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang, kahit sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Verse 20, nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Verse 21, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Verse 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Ayan na guys, dapat talaga mag-faith lang tayo na makamit natin yung ating hinihiling. Manalig lang talaga. Tingnan mo, verse 22, ulitin ko ha, Mateo chapter 21 verse 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So, manalig lang guys. Prayers answer yan parate.
Pag-uusisa tungkol sa karapatan ni Jesus. Verse 23, pumasok si Jesus sa templo. Habang siya nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan at siya tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Mateo chapter 21 verse 24. Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Verse 25, kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo, sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila nag-uusap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Verse 26, ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Verse 27, kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Mateo chapter 21 verse 28, ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Verse 29 to 30, ayoko po, tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganon din ang kanyang sinabi. Tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Verse 31, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari. Sa paghahari ng Diyos. Verse 32, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit, tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga katiwala. Mateo chapter 21 verse 33, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. Sabi ni Jesus, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakura niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa mga katiwala at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Verse 34, nang dumating ang panahon sa pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Verse 35, ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Verse 36, pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito. Verse 37, sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Verse 38, ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila'y nag-uusap-usap, ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Verse 39, kaya't siya sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Napaka brutal naman ito, guys. Grabe. Verse 40, kusabagay talinghaga lang to. Verse 40, at tinanong nila sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Verse 41, sumagot sila, lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Verse 42, nagpatuloy si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Verse 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Mateo chapter 21 verse 44, ang bumagsak sa batong ito
ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Verse 45, narinig ng mga punong pari at ng mga pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Matthew chapter 21 verse 46, siya ay dadakpin. Sana nila ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga tao si Jesus ay isang propeta. So, noong araw guys, si Jesus, kinikilala ng mga tao as prophet. So, bukas na itong Matthew chapter 22. October 2024. Ang pagkakilala nila kay Jesus dati, sari-sari, mayroong guro, tapos ngayon naman propeta. Susunod. Maraming si Jesus, nakakapagpagaling siya, so bali doktor din siya. Diba? Kung ihambing natin sa generation natin ngayon, si Jesus, napaka-skilled, nasa kanya na lahat. Nakakapagpagaling, so baka mas pa siya talaga sa mga doktor. Kasi nung araw guys, ang mga pari nakakapagpagaling. Ang sabi nga ni Jesus, manalig ka lang, yung faith mo, manalig ka lang ng todo. Yung faith mo nga makakapag-move ng mountains papunta sa dagat Diba? So, faith lang na yung mga may sakit gagaling kayo talaga. Faith lang na magkakaroon kayo ng pagkain ngayon sa pagkainan, magkakaroon kayo. Faith lang para magiging maayos at ligtas ang buhay mo ngayong araw na to, mangyayari yan. So, nasa pananalig niyo yan guys. So, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.